All of us need to move on to the main point, exercising rulership on earth for the kingdom of God. Next, ito po yung pinag-usapan natin ng nakaraan, a transformed outlook on life, na bago yung pananaw mo sa buhay. Ang dami kasing mga, hindi ko po alam kung napansin niyo po, ayun, no? Ang daming mga kasabihan na nagmumula sa mundo. Ayan, dahil doon, minsan na-experience ko yun eh. Siyempre may Bible naman, may word ng Lord, pero may mga pagkakataon, pag dumadaan ka sa pagsubok sa buhay, lalo na yung personality mo yung sinusubok sa iyo. Ayan, yung relationship mo sa tao yung sinusubok sa iyo. Minsan, may mga kasabihan ng buhay na mga nakikita natin sa Facebook, tapos nag-a-agree tayo. Halimbawa doon na kunwari, ang pananaw ng mundo, kapag hindi ka pinansin ng tao, wag mo rin pansinin. Yun yung isa sa mga pananaw ng mundo. Pero, ayun, sabi ng Panginoon, mahalin natin ang kapwa natin. So kahit naiinis ka, kahit galit ka sa tao, ay mahalin pa rin natin. Ayan. Sa pamamagitan ng governor, ng Holy Spirit na nasa atin, nababago yung mga pananaw natin sa buhay. Sabi nga dito, it is impossible to really be in the kingdom of God and not experience change. Tingnan niyo po yung katabi niyo. May nagbago na ba sa kanya? Ayan. Dapat laging may nagbabago din. Ayan. Next, when the governor comes to live within a person, the governor immediately attacks the false mindset with which the person has been influenced by the kingdom of the world. So binabago yung maling pananaw natin. Ayan, simula nung na-reconnect tayo sa Holy Spirit. Next, our outlook is to be transformed by a thorough understanding and reception of the mind and ways of the King, and through being receptive to the governor's instructions and leading our lives. Ito kailangan din po nating i-practice to yung governor's instructions and leading our lives. Madalas kasi kahit, okay, Kristiyano na tayo, madalas ay tayo yung nangunguna sa buhay natin, hindi na yung Panginoon. Kaya kailangan natin matutong magpasakop sa governor, sa Holy Spirit. Ayan. Next, sabi din po dito, the governor changes our inner culture by teaching us a new way to live. So tinuturuan tayo ng mga bagong kaparaanan kung paano tayo mabubuhay dito sa mundo. Ayan, yan yung ginagawa ng governor sa atin. At importante rin po yung Biblia, yung word ng Lord, yung constitution natin. Kasi nandun lahat kung ano yung kaparaanan na makikita natin doon sa kingdom of God. Next, the king wants you to forget your former life outside his kingdom. He wants you to build a new history for yourself in the kingdom of heaven. So, dapat kalimutan na natin kung ano yung naging buhay natin outside His kingdom nung hindi ka pa Kristiyano. Ayan, gusto ng Lord mabuhay ka dun sa bago. Bagong ikaw na binigay niya. The kingdom's history of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit is your own. Ayan, binabalikan lang po natin yung nakaraan po, ha. The governor teaches you your new kingdom history, for this is the will of the Father. Kung gusto mong mas makilala pa yung pagkatao mo bilang ikaw na tinawag ng Panginoon, bilang anak niya, bilang citizen of the kingdom, kailangan, sabi po dito, ay kailangan mong yakapin yung new kingdom history mo sa Genesis kung ano ka talaga nung nilikha ka ng Panginoon. Nakaraan nga, di ba, gustong-gusto ko yung sinasabi doon nung nilikha tayo ng Panginoon in His likeness and in His image. Ayan. So, dapat yun yung yakapin mong pagkatao mo bilang ikaw ay citizen ng Kingdom of God. Sabi rin po dito, nagkaroon din po ako ng bagong pananaw. Wow. Sa Romans 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world. Kung ano yung binababa ng mundo, hindi naman lahat ng uso kailangan mong gawin. Hindi lahat ng ginagawa ng mundo kailangan mong kopyahin. Hindi.
Kaya nga sinabi kanina, kailangan kung ano yung nililit sa atin ng Panginoon, ng Holy Spirit, dapat yun yung sundin natin. Ayan. Tapos dito, but be transformed by the renewing of your mind, then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So ito yung sinasabi, pag na-transform, na-renew yung mind mo, ayan, makikita mo yung kalooban ng Panginoon. Kaya kapag tayo ay nakakaranas ng pagsubok sa buhay, pag hindi natin kilala ang Panginoon, malamang ang tinitingnan lang natin yung negatibo na dulot ng pagsubok na yon. Namatayan ako. Ayoko na. At kung ano-ano pang problema. Yun ang nakikita natin eh. Pero kapag nabago yung isip natin, yung pananaw natin, base sa kung paano tayo binabago ng Panginoon, makikita natin yung kalooban ng Panginoon. Kaya pala. Kaya ako pala nararanasan to kasi pinalalakas ako ng Panginoon. Kaya ako pala naranasan to kasi may bagong blessings na darating sa akin. Kaya pala nawala to. Yung mga ganong mga pananaw, mga karanasan natin. Kaya kailangan nating magpabago sa Panginoon. Yung lalo na yung isipan natin kasi ang daming iniisip niyan eh. Ayan. Para makita natin kung ano yung magandang plano ng Panginoon dun sa pinagdadaanan mo. Ayan. Next, your mind is to be transformed so that you will no longer have a mindset filled with rebellion, guilt, depression, fear, confusion, and frustration, but rather righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Na pag nabago na yung pag-iisip natin, ito yung mararanasan natin, righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Pag binago ka ng Panginoon, kung ano yung makakalugod sa Kanya, yun yung gagawin mo eh. Yun yung gagawin mo. Ayun, kaya sinasabi dito, righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit, yun yung mai-experience mo. Next, remember that the governor is the presence and nature of the kingdom of God on earth. Yung governor, yung Holy Spirit ay nasa sa iyo. Sabi nga doon ni Dr. Miles, yung governor, dala-dala niya yung pangalan ng bansa eh. Halimbawa dito sa mundo, yung governor, pag may nagkaroon ng meeting lahat ng bansa, tapos hindi present yung queen or yung king ng bansa na yun, ang pinadadala is yung governor. Ngayon, yung governor, talagang kung paano nila irespeto yung hari at reyna, ganun din nila pinapakita dun sa governor ng bansa na yon. Kasi dala-dala nga yung pangalan. Ngayon, kapag may nangyari sa governor, yari din sila dun sa hari. Ayan. Next, new courage and confidence. Ito yung binigay, ito yung naging resulta ng na-reconnect tayo sa Panginoon. You, dear children, are from God and have overcome them because the one who is in you is greater than the one who is in the world. Pag malinaw sa iyo na matindi yung nakatira sa iyo, naalala ko si Pastora Cynthia, yung shinare about sa yung manifestation and power ng glory ng Panginoon nandyan. Pwedeng i-release kasi nandyan yan sa iyo. Ayan. Next, when the Spirit lives within you, heaven is your home country. Sabi nga, di ba, new courage and confidence. Ayan. Ayan. Sabi dito, when the Spirit lives within you, heaven is your home country. Hindi ka na mag-aalala sa kung ano yung mga kailangan mo. Dahil lahat ng kailangan mo ay nandun na sa home country mo, which is yung heaven. The kingdom of heaven, kung anong available doon, available din yun sa iyo. Sabi dito, you have its authority and power. Ayan, kagaya nga nung naging example ko nung nakaraan, syempre sa bahay ninyo, ayan, ang may authority lang, kung sino nakatira talaga dun sa bahay na yun, at kung sino yung may-ari nun. Pero kapag dyan lang sa tabi-tabi yung isang tao, tapos pupunta sa inyo, sa bahay ninyo, malamang syempre hindi pwede yun. Kasi nga bahay mo yun, hindi nga bahay yun. Ayan, kumbaga, limited lang, halimbawa may bisita ka, limited lang yung pwede niyang gawin doon sa loob ng bahay na yun. Kasi ikaw yung may-ari nun. Pero dito, sinasabi na yung heaven, yun yung home country natin. So lahat ng meron doon, syempre anak tayo ng Panginoon, tayo ay citizen of the kingdom of God, meron tayong authority and power para kung ano man yung gusto mo o kung ano man yung kailangan mo, lalo na doon sa assignment na binigay sa iyo ng Panginoon,
ayan, makukuha mo yun doon. Kasi hindi naman tayo pababayaan ng hindi siya magbibigay sa iyo ng assignment na hindi ka niya susuportahan. Magbibigay siya ng assignment sa iyo. Siyempre, magbibigay din siya ng mga kung ano man yung kailangan mo para ma-accomplish yung assignment na yon. Next, we can be composed in all circumstances because we know that the King lives within us through the presence of the governor. Next, ito na. Na-reconnect tayo dun sa pinaka-purpose natin. Ito gustong-gusto ko rin to kasi in-emphasize din dito ni Dr. Miles, yung dreams and visions. Sabi dito, your old men will dream dreams. Your young men will see visions. Bakit daw? Sabi dito, when the governor comes to live within a person, he helps connect him to his assignment for which he was born. Tinutulungan tayo ng Holy Spirit para i-connect dun sa kung ano yung assignment talaga natin nung nilikha tayo ng Panginoon. Next, sabi dito yung dreams, ayan, makaka-experience daw yan, yung old men, yung mga nakatatanda. Sabi dito ni Dr. Miles, pinaliwanag niya yung dreams as something you can see being accomplished in the future. Yung mangyayari sa future. Ayan. Pwedeng hindi mo maabutan to kasi mangyayari sa future eh. Ayan. Sabi naman dito sa visions, ayan, medyo mahaba itong usapan, pero doon na lang tayo tututok sa sinabi ni Dr. Miles. So visions naman, makaka-experience daw yung mga kabataan. It is something you can see to do, which you complete in your lifetime. So ito yung binibigay sa atin na vision ng Panginoon para gawin natin habang ikaw ay nabubuhay. Sabi dito, gusto ko rin ito, He gives young people visions for their lives to help them stop wasting their time and energy on useless things. Binibigyan ka ng visions ng governor, mga kabataan. May binibigay sa inyo ang Lord ng visions para hindi masayang yung oras mo sa mga bagay-bagay. Para hindi masayang yung energy. Ayan, kaya kailangan kumonekta talaga tayo sa Panginoon para alam natin kung ano talaga yung pinaka-purpose natin. Lalo na yung gift na meron ka. Kasi sinabi doon nung nakaraan kung ano yung gift mo, doon ka mag-rule Kung ano yung binigay sa iyo ng Panginoon na gift, doon ka mag-rule. So dapat alamin mo kung ano yung gift mo. Next. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works. Yung sinasabing good works dito, yun yung assignment mo, which God prepared in advance for us to do. So meron na talaga, meron nang nakahain sa atin kung ano yung dapat nating gawin. Kaya kailangan nating kumonekta sa governor. Kasi siya yung, naalala ko yung illustration ni Ate Reyna. Kingdom of God, Holy Spirit, tapos earth tayo. So kung ano man yung gustong ibaba ng hari sa pamamagitan ng Holy Spirit, ibababa yun sa atin. So kailangan kumonekta talaga tayo doon. Next, He makes us all rulers in the realms of our particular giftings. Ito yung sinasabi ko po kanina. Next, the governor came to empower you for work. He is here to impact the earth for heaven through your vision or dream. Ayan, kaya kung ano man yung pinapakita sa inyo ng Panginoon, ng Holy Spirit na vision and dreams, sabi nga nila, kapag lagi natandaan mo kung ano yung dream mo, ibig sabihin may meaning yon. Pag masyado daw malab, ibig sabihin subconscious lang daw. Ayan. Yun yung ilan sa mga nabasa ko patungkol sa pinag-aaralan na dreams and vision. Next, communication with the heavenly government. Malapit na po tayong matapos. So, salamat po sa Panginoon dahil isa sa mga naging resulta ay nagkaroon tayo ng communication with the heavenly government. The return of the governor gives us the ability to communicate with the heavenly government. Sabi dito, we can bring the kingdom of heaven to earth and have dominion over it only if we are receiving clear instructions from the King. So, importante yung may nakuha ka sa Panginoon para kung ano man yung gagawin doon sa program na yon, ayan, mangyayari. Sabi dito, you can bring the kingdom of heaven to earth when you receive clear instructions from the King. Importante po ito. Pahirap kasi na pumunta sa isang lugar kung wala namang sinabi ang Panginoon or meron kang ginawa na hindi naman sinabi ng Panginoon. Ayan.
sabi rin po dito, what the king intends for earth is to be transmitted by the governor to his vice-governors and to be executed on earth through their rulership. Ayun, ito yung sinasabi ko po kanina na shinare po ni Ate Reyna na illustration, yung kung ano man yung kalooban ng hari, papasa niya yun sa governor, yung Holy Spirit, and then to his vice-governors, which is tayo po yun. Tapos tayo yung gagalaw. Tayo yung kikilos para kung ano man yung kalooban ng Panginoon dito sa mundo ay mangyari. Ayan, ang tanong, willing ka ba? Willing ka ba na i-execute, na gawin kung ano yung kalooban ng Panginoon dito sa mundo? Ayan. Next, the Holy Spirit is the key to the kingdom of heaven on earth. He is the key. Siya ang susi. Ayan, kasi nga 'di ba, Kingdom of God, Holy Spirit, tapos earth. Kung wala yung Holy Spirit, hindi tayo makakakonekta dun sa Kingdom of God, lalo na sa King. Kasi wala tayong governor. Next, sabi po dito, the governor is the agent of the revelation of God's mind to the earth through humanity's dominion. So ang Holy Spirit ang Holy Spirit ang magre-reveal sa atin ng kalooban ng Panginoon. So, kailangan talaga natin ang Holy Spirit. Next, isa sa mga naging resulta ay access to the King. Kung doon sa baba, may access may bago na tayong yung mga may hawak ng card, yung may alam ng kung saan pipindot para makapasok ka. Ayan. Dito din sa Kingdom of God, meron na tayong access to the King. Sabi dito, merong example dito si Dr. Miles na patungkol dun sa access. Ayan, kapag meron daw isang tao na gustong ma-meet yung king or yung queen ng isang bansa, hindi siya pwedeng dumirekta doon. Kailangan niyang kausapin yung governor ng king and queen na yon bago siya makausap, bago niya makausap yung hari at reyna. So, ganun din. Pero dahil tayo ay may Holy Spirit, makakakonekta tayo sa hari. Kasi may Holy Spirit ka. Siya ang governor natin. Next, when the King's Son clears you and when you are relying on the governor to communicate your requests and desires, you can go straight to the King Father's room in the inner courts of the palace. Wow, ang ganda nito. Isa sa mga example para mas ma-imagine nyo, yung dati pong president ng US na si John F. Kennedy, ayan, meron silang pagpupulong na nagaganap. Meron silang meeting. Ayan, tapos matindi yung pinag-uusapan nila kasi about war yun eh. Ano yung plano eh. Matindi yun. Ngayon, syempre parang kapag, dito nga lang sa atin, pag nag-meeting sila, pastor, parang ang hirap pumasok kasi seryoso yung pinag-uusapan nila. So, ganun din dito kila yung dating president na si John F. Kennedy, pati yung mga cabinet niya. So, nag-uusap sila, seryoso silang lahat kasi usapang na to, war eh. Ayan. Tapos, maya-maya, bigla daw bumukas yung pinto. Alam niyo kung sino yung pumasok? Yung anak niya. Pumasok yung anak niya. Naniniwala ako, alam ng anak niya na may meeting yung daddy niya. Pumasok siya doon. Pagpasok niya doon, hindi sinabi ni John, huwag ka pumasok dito, labas ka doon. Hindi niya ginawa yun. Winelcome niya pa rin yung anak niya kahit busy siya doon sa pinag-uusapan nila. Ayan, tapos yung anak niya, daddy. Tapos, ayun, niyakap niya. Ito yung cabinet, ito yung mga yung mga kasama ko sa ganyan-ganyan. Pinakilala pa ni President John F. Kennedy dun sa anak niya, kung sino yung kasama niya, inintroduce pa niya, etc., etc. Ang galing. So, ganun din. Ganun din tayo sa Ama. Anytime pwede kang pumasok. May access ka. Pwede kang lumapit sa hari. Pwede kang lumapit. Anytime. I-welcome ka pa ng Panginoon. Gusto niya pa yun. Gustong-gusto ng Lord na lumalapit tayo sa Kanya. Next, hearing the will of the King. Siyempre, may access na tayo sa Panginoon, may access na tayo sa Hari, maririnig na natin kung ano yung kalooban din niya. Sabi dito,
whenever the King of Heaven is going to do anything on earth, He communicates it through the governor who tells it to us. So ang Holy Spirit talaga, malaki yung gampanin ng Holy Spirit dito. Lalo na rin tayo. Hari, Holy Spirit, tapos tayo. Minsan, nangungusap na sa atin ng pangsabi dito, you have to able to receive instructions from the heavenly government before you can accurately represent it. And we have to be ready to listen and respond. Nangungusap ang hari sa atin sa pamamagitan ng Holy Spirit, ng word niya, ng constitution. Kaya kailangan daw nating maging ready, makinig, at mag-respond. Hindi lang makinig, kailangan mo ding mag-respond doon sa kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Tapos sinasabi rin po dito, syempre, hearing the will of the King, importante po dito yung prayer. Kasi yun yung communication natin sa Panginoon, sa Holy Spirit. The presence of the governor in our lives enables us to hear and know the will of the King. Dahil may Holy Spirit ka, sabi dito, He enables us to hear and know the will of the King. Kaya nating marinig. Kaya mo ring malaman. Hindi lang intercessors. Individually, kaya nating marinig kung ano yung kalooban ng Panginoon sa atin. Hindi ko alam kung isi-share ko po ba yun. Huwag na lang. Ayan. Misa kasi yung pagiging intercessor. Oy, di po ako iiyak. Ayan. Pag sobrang tindi ng love ng Lord, doon ako umiiyak. Ayan. Kasi yung pagiging intercessor, ayan, alam ko na i-experience din po ito ng iba. Ayan. Minsan, pwede mo namang i-share na lang sa intercessor, bakit kailangan mo pang sa Panginoon? Kailangan niya pang lumapit sa Panginoon para malaman kung anong condition mo. Pwede mo namang i-directa. Yung mga ganong simpleng bagay. Tapos ipag-pray niya kung ano pwedeng gawin ng Panginoon doon sa sitwasyon mo, sa condition mo. Minsan parang feeling ko pinahuhulaan pa sa amin. Pinahuhulaan. Yung sa ibang tao to nung nalaman niya na ako ganon, intercessor. Parang, maliit na bagay lang, alam mo naman na yan parang ganon. Ayan. Pero, pinaka-importante dito, dahil may Holy Spirit din yung taong yun na kumausap sa akin, lahat tayo may Holy Spirit. So, lahat tayo may kakayahan na marinig at malaman yung kalooban ng hari. Lahat. Prayer is not an option. Wow. Prayer is not an option. Kailangan gawin mo to araw-araw. It is daily government communication. Para alam mo kung ano yung kalooban ng Panginoon. Halimbawa, sa araw na to, Lord, anong gusto mo pong gawin? Sino pong gusto mong kausapin ko? Pag-pray ko po. Ayan, at kung ano-ano pa. Next, last na po ito, keeping in right relationship. Pwede namang sabihin keeping in relationship with the King. Pero right relationship. Bakit kaya? Dito na po pumapasok yung worship. Ayan, worshiping the King is another form of communication with the heavenly government. Alam nyo na po ibig sabihin ng worship. Ayan, gaano po ba ito ka-importante? Naalala ko, niremind ako ng Lord, bakit sa sinabi dito, keeping in right relationship, tapos ang binigkas lang dito, ang sinabi lang dito ay yung worship. Pwede namang prayer, pwede rin namang reading the Bible. Pero bakit worship? Tapos, niremind ako ng Lord, sinasabi din kasi dito, kapag nawala yung worship natin sa hari, mawawala yung connection natin sa government, sa heavenly government. Tapos, syempre, hindi na si Lord yung wino-worship mo, iba na maghahari sa'yo. Nagigets niyo po? So, kailangan mapanatili itong worship natin sa hari natin. Tapos, niremind ako ng Lord dun sa story ng Old Testament. Importante yung pag-worship
ng mga tao ng Israel sa Panginoon. Kasi pag winorship mo, nag-worship ka sa Panginoon, ina-acknowledge mo na siya yung hari mo, na siya yung Lord mo, siya yung masusunod sa buhay mo. Ngayon, kapag yung worship na yun nawala sa'yo, sino na ang nag-lead sa buhay mo? Kaya nagkakaroon ng, kunyari, may labanan ulit dun sa Israel, pero dahil nawala yung worship nila sa Panginoon, anong nangyayari sa kanila? Natatalo. So, ganun din pala dito. Kaya importante yung worship natin sa Panginoon. Hindi dapat mawala yun sa atin. Alam ko po may iba't ibang klase ng pag-worship sa Panginoon by giving, kung ano-ano pa, pagkanta, pagsayaw, at kung ano-ano. Hindi dapat mawala yun sa atin. It is a means by which we remain in constant connection and communion with our sovereign and honor His government. Ayan. So, yun po yung ibig sabihin ng sinasabi dito na worship. It is a means by which we remain. Manatili ka doon in constant connection and communion with our sovereign and honor His government. Pag nag-worship ka sa Panginoon, ibig sabihin, ino-honor mo din ang Panginoon. Ayan. Worship protects us from establishing our own kingdoms on earth rather than the heavenly governments, because we acknowledge and confirm to Him that His desires are paramount. Ayan. Nabanggit ko na, explain ko na rin po pala ito. Worship protects us from establishing our own kingdoms on earth. Pag napanatili natin yung worship natin sa Panginoon, hindi na tayo mawawala. Hindi na tayo mapupunta sa iba pang kingdom, or hindi na tayo makakagawa ng sarili nating paghahari. Sarili nating kaharian dito sa mundo. Bakit? Kasi nananatili ka doon, yung connection mo sa Panginoon. Kaya importante dito, keeping in right relationship. Hindi lang magkaroon ng relasyon, maayos. Ano po ba sa Tagalog ang right? Tamang relasyon. Tamang relasyon sa Panginoon. So ayun, doon po nagtatapos ang Sunday School. So ito po yung mga naging resulta. Sige po, isa-isahin po natin ulit. Basahin niyo po. Mula po dun sa left, pababa, tapos pa right. 1, 2, 3, go. Restored ability to influence. Delegated and ability authority. Power in the name. Restored dominion on life, new courage and confidence, reconnection to life's purpose, communication with the heavenly government, access to the King, hearing the will of the King. Ayan. Sige po, let's pray. Hallelujah. Hallelujah. Lord, Ikaw po ang hari namin. Salamat po dahil na-reconnect po kami sa iyo. Holy Spirit, salamat din po. Dahil sa iyo, nababago yung mindset namin. Dahil po sa iyo, nagkakaroon po kami ng panibagong pananaw sa mundo. Kung ano yung pananaw ng hari, kung ano yung kalooban ng hari, nalalaman po namin dahil sa iyo. Holy Spirit, salamat. Salamat po. Lord, salamat po. Nawa po, Lord, yung lahat nung narinig namin, ng mga resulta nung pag-reconnect namin sa iyo, Lord. Hindi lang yung isa, dalawa, tatlo yung naranasan nila, but Lord, lahat to maranasan nila, Panginoon. Lord, salamat po. Ina-acknowledge ka po namin bilang hari namin, bilang Panginoon namin, bilang tagapagligtas po namin. Lord, maraming salamat po. Salamat po, Lord. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.